Kay Nana, no, giapas ra ng ila din, no, kay wala ko kabuhat ng PowerPoint. Akong title kay Dancing in the Rain. Nga naman, unsa man na siyang figures of speech in Dancing in the Rain. No, figures of speech na siya. Ang pasabon, di ba, we illustrate rain, storm as problema, kalisod, sitwasyon nga dili ta ganahan, no? Wala kayo sa ato diri ganahan nga magulan, ganahan gyud ta nga sada ang panahon, di ba? We illustrate rain as bad weather. Kaya atong pagsabot sa rain lagi dili siya maayo, no? But without rain, pas mo wet tapon, di ba? Without rain, dili man ako ang tanong. Without rain, wala tayong source sa tubig, wala pa mo anak nga atong ginainom, fertile, gina-filtered lang na siya, pero gikan na rin gyapon na siya sa ulan, good, no? So, we illustrate rain as something bad. Muna nga kung gina-title sa message kay Dancing in the Rain. Nga naman, because many Christians, as I observe, we treat God as umbrella. No? Nga pag mag-ulan, okay ra, nakoy nasi God, nakoy umbrella. Pero kabantay mo, pag walay ulan, bilin si umbrella. When the rain stops, umbrella becomes a burden. Kapuya na kagdala, but dili inana si God. Hindi mo siya ang realization nga God is not just an umbrella but a teacher kung saan pagsayaw bisag ulan. No? Ang akong point, kung saan nato bisag pati ang life. Kung saan nato bisag dili lipay ang atong adlaw. Kung saan nato bisag down ka, heartbroken ka, failure ka sa imong feeling. And then we illustrate that as rain. And then kailangan kabulutan mo sayo. No? Dili si God umbrella lang. Kailangan kabulutan mo sayo isig ulan. Meaning, willing ta. So, daghan din karon ng di kabulong mo sayo sa ulan. Kaya nakamot, kinagulan. No? So, if you have your Bibles with you, no, allow me to read in Jeremiah 18, verses 1 to 6. No? This is the potter and the clay. Potter and the clay. No? Allow me to read. Verse 18, chapter 18, verse 1. The word that came Jeremiah from the Lord, arise and go down to the potter's house, and there I will let you hear my words. So, okay, nga dili ra si Jesus ang mo istorya sa imo sa lain-lain nga pamaagi. Si God gyapon, no? Imagine, dili pa lang pwede na niya ignon si Jeremiah sa unsay ang gusto ingon. Pero yung gingon, arise, go down to the potter's house, kung dito ta ka istoryahon. Si Father God, inanak siya. And then, walang inanak ka importante nga magbasa tag Bible, mo simpa ta, mo appeal tag life group, mentoring, because God is speaking in many forms. Dilit yun siya nga, ingon bitaw siya. And then, kung wala taga-simba, wala taga-appeal life group, taga-basag Bible, saan na ito pagdungog sa tingog ni Lord? No? Muna naingon siya, in verse 3, so I went down, sa Jeremiah, to the potter's house, and there he was working at his wheel. No, potter. Kapala mo siya, potter? Dili ka nang makaon sa Muslim. Tingin mo kaang. No? Nanto, makabot niya, katrabaho daw. And the vessel he was making of clay was spoiled in the potter's hand. Pag witness niya, nabungkag niyang ginabuhan. No? And then, ang pagbuhat ng clay, pag masayop ka, dili na siya pwedeng i-correct na lang mo. You need to start again. Kumuto nila ng tali. And then, ingon si God, then the word of the Lord came to me, O house of Israel, can I not do with you as this potter has done, declared the Lord. Behold, like the clay in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. So, yan i-illustrate ni God. Nakita tong pot, and then si God ang partner nato.
Then the moment di ay nga mag-breakdown ta, the moment nga ma-discourage ta, mag-down ta, maluya ta, pwede nga it was God crushing us. Nga naman, kaya ka-action na taon ka sa'yo. And then kung atong tanawon ang partner, magdepende siya sa quality ba? Magdepende siya sa quality. So, sa iyong materials na gini. And then kung masayo, excuse me, mubos iyang price. So, kailangan utruhon. And then muna ang ginaingon ni God sa kuha. No? Ang rain, kung atong tanawon, bati, bad. Kabantay mo, akong magulan, kay labit kayo magdrama-drama. May hindi ka mga sad songs, maminaw, because we illustrate rain sa bati. But rain is from God. No, si God, anak, and then rain is very useful. Ito mabuhay kung dili ulan yun. No? So, muna ang problems. Si God, anak, and then dili pwede nga wala na siya. No? Ang akong point is, yes, God is teaching us to dance in the rain. No? Ato magong idea kay pag nanata sa simbahan, okay na, dilit na. Sige, tag-3 dudes. 3 dudes. No, siya reason, yun ang engineer ko. Diya ako inspiration sa iyahan. No, that part na to, nga sikat kaya nga term na all is well. No, ipangutana siya ni Radyo, ana siya na. Will it solve the problem? Niana si Radyo, bida, no. But it will give you a courage to face them. That's same with having God. Dili wala ang problema. Pero matagan kag kusog nga otopago na siya tungod kay imong feeling dili na lang ikaw isa. And then maybe sa ato karon diri karon daghan kayo inana. No? And then mostly sa Christians nga backslide sa kita. No, nagandun kay ila sa batanon sa dili. Nawala sila sa church kay wala nila nalampos ang problema. No, napildi sila sa problema. So muna nga akong dalon karon nga mensahe kay importante kay siya. No? I've been in the church for I think 8 years. No, and proud ko na wala ko naka-backslide bisag kas no. Nine times nga luya kay ko, 9 times nga di ko ganahan maminaw, 9 times nga kaundangan ako, but I'm here by the grace of God. Nga naman, tungod ani nga message. Because I understand really well kung unsa ang problema sa kinabuhi. Kung nganong kailangan siya nako. So every time nga nako'y problema nga ito bang, I don't see it as a problem lang. Na-change akong mindset because I have God. No? And then kung dili mo na masabtan o kayo ang problems, ang challenges, ang hardship sa life, kung dili mo siya masabtan kung unsa siya, kung nanong naasa diya, tendency yun na makabackslide ka. So karon, every time luya kayo ko, kanisa ng message, even though this year lang ni siya nako, it is a collective experience and knowledge with my Christian life, understanding what is a problem sa akong life. No? Akong point is, yes, you know what? God blesses more than enough. God is gracious more than we can imagine. God answers prayers, no? Countless prayers. Even sa prayers nga para sa ato ay posible. He answers prayers. He heals. Bisan ang mga imposible nga sakit o walay tambal, He heals. No? He hears our cries. But remember, muna akong first point. If God bless, hears, answer prayers, remember, God also lets you stumble. And then muna siya ang problem nato because when we think of God, ang atong tanaw siya, superhero, nga kung ato siyang kailangan, nasa to the rescue. Tinuod na nga naa. But what we want is, all we want is
I-answer lang ang prayer. No, sorry, Pastor Pa. I-answer lang ang prayers. No? I-heal lang ta. Yes lang ang tubag. No? And this afternoon, I want us to understand. God wants us to understand. Ngayon, God also lets you stumble. No? If we are familiar sa story ni Job, God allowed, no? Kailangan masabtan na nato nga whatever happens sa atong life, kung iya lang takang God, make sure na iya sa takang God una. Whatever happens then, na i-allow ni God, siya nag-decide na iya nang i-allow. Without God's permission, dili kay labot ng yawang, inana siya ka-powerful. So, when sure ta na iya takang God, anak ta ni God, takot ta ni God, expect na God will let you stumble. No? Ang atong pagkadagma, pagkatumba, is also from God. And then we need to understand that. No? In Proverbs 16 verse 9 it says, in their hearts humans plan in their course, but the Lord establishes their steps. No? Kita naatay plano. For example, inani ang illustration na. Ang atong plano is makaadto og balay-balay. Pero daghan dalan padung diya. Pinita mo plan, pinita mo dream, pinita mo goal, but si God ang mag-direct asa ta mo agi. And then usahay, muna siya ang akong sub-point sa point number 1. Usahay, kailangan kanya ipadagma. Una is to slow you down. Usahay, mga gadaling rakita. And then, dili nato na siya makita kung dili ta madagma. No? Kitantanan, before we learn to run, we learn to walk, and then we learn crawling. And then, along ang process, kapila ta na dagma. And then, ang atong mind, kabalo siya, kung paspas ray gastanan, madagma ka. No? And then, God will let you stumble to slow you down. No? So, kanaw na ito karon, nadagma ka karon. Basig gadalikan ka. Basig gusto kang instant. Basig gusto ko nga naa na dayon karon ugma diretso. Lord, kani akong gusto. Kailangan ko ani. God will let you stumble to slow you down. Nga naman, nga naman masakitan ta pag mo slow down si God. Because we have our life or ang world gives us timeline. Nga dapat pag 21 mo, graduate na ka. Pag 25 mo, minyo na ka. Pag 30 mo, nana kay balay, nana kay inani, nana kay sakyanan. And then kung dili na mamit, feeling din nato, left behind ta. No? Siguro, kani siya nga season is nasa mga 25 to 30 ka na age. No? Muna siya akong grabe nga battle pag humanawag pasado. Because gusto ko magdali. Lord, 24 na ko. Kailangan na ko ni. Gusto ko 40K ang sweldo diretso. And then, ginastumble ginigan. Many times. Tawag kay gadaling ko. And then, careful taanan. No? Because, i-stop yung kanigan kung sobra ka gadaling. Madagmak yung kanigan. Iyan ang ilan nga madagmak. So, kailangan ang nasa imong mind, life is not a race. No? Dagan kayo nadunggan ano mga motivational speaker na life is a race. Kung madagma ka, they will ila kang tapak-tapakan. No? And then, because ana nga ideology, no? Dili ko ingon, wako ka ingon nga sakto na siya. But that's what I believe. Kaya Jack ko mas gakalimpay. No? Kada bitaw, idea nga life is a race. No? Life is not a race. Para sa ako. Life is a collection of experiences na every phase, every stage is necessary. Because kung imo siya i-treat niyang life kay race siya, ang nakafocus kay sa finish line ra. Wala kay labot kung sa imo na diyan. And then kung hilig ka mag-ride, hilig ka mag-motor, hilig ka magbiyahe-biyahe, kung kadali ka nga maabot dadto, dili mo mapansin ka na ganti kag naatinan nga tiyaga niya po. Muna nga, akong mindset yun, life is not a race. It's full of experiences na kailangan every stage, i-take na ako. Ay, tiyaga ni siya. Tiyaga ni siya. And then, kung inana mo good, less ang tendency na magdaling ka.
mas mo trust ka kang God kung sa iyang timing. Nga naman, wala sa imong mindset nga lumpa ni. Life is not a race. We have our own timeline. No? Every time ma-discourage ka sa akong career, ka-teaching na story ang akong ginawa. No? Maybe God is delaying you for a greater good in the future. Kapita na magpitik. Sahay, abi na itong kipa-atras ka niya ba? But He is preparing you for a lunch day. And every time feel na ako, akong classmate ka, pagpapiyarang isaan ko, karoon kaya yung trabaho. Then I feel insecure. But then may ganun kong piling. Dapat, paspasan ko rin. Tao ko na akong trabaho, parang mag-promote yun. Diretso tag-iyak. Sahay na itong mindset. No, nga naman, because we thought of life as a race. No, but remember, Ecclesiastes 3:1, it says, there is a time for everything, and a season for every activity under the heavens. Tanan na ay season. And then, dilitang tanan, pariya. No? So, we need to stumble, or God let us stumble to slow us down. Nga naman, gadaling ta. Sunod anak, to show you you're thinking the wrong way. Sahay, dili na ito ma-realize nga lahi na ang atong gaagian hantod sa dikta mawala. No? Pali na siya, no? Kita Pinoy, manatong kinaiyak. Pag nakipagong gadgets, abri diretso, testing diretso, pag dili na mo gana, tanaw res manual. Meron sa David. No? Ang manual is made for a purpose nga basahon sa daan, hindi mo gamitin. No? And then God lets us stumble tungkol kaya wala na nagbasa daan. No? Kasi try na mawala. Ayaw pa kamutan ako sa Google Map dahil. Ano sa yung gina akong gagian, balik dahil. Pero kung nagtanaw tadaan sa itong dalan, hindi ko mawala yapan. No? Usahay, God will let us stumble kay lahat na itong gagian. Kailangan ka niya puntamon dara. Oops, dili na mo ang dalan gagian. No? Ang atong verse, kita ang plano asa tapadulong, pero si God magbuot asa na mo agi. Hindi masahay, sa'yo atong lagian. No? Nanay ka ng sa Tagalog na paano nga, ay ka ng mimba nga, kanong dyan kong kanyagi? Isod kaya kong kaagi karon. Kanong dyan kanyagi? No? Sahay, si God, iya tang stop. Iya kang padagma. Iya kang ipaluya para makita din mo na sa'yo yung gagian. And then, I became a Christian because dili tungod kay buutan kay gusto na. Pero tungod kay nakita na ako sa'yo na akong gagian. And then, that was a necessary stumble para sa ako. Kailangan ko masimpiyan ato na tayo to realize na sa ako si God. The moment magod kay imong ideology sa imong plans, sa imong courses, sa imong dreams, isakto, tanan ko suligan sa imo sayo na dayon. For example, gusto ka madawat ani nga trabaho. Muna imo ang gusto. But ang gusto ni God, dili ka diha. And then we treat God's answer as a bad thing. Ano man? Kaya imong plano para sa imo, muna sakto. Muna nga, kailangan importante madagmag ka. Nga naman, during failure, you will see choices. No? Taga-simpiante mo na kay option na. Baguhon, i-correct, or magpadayon. No? And then there are two people sa Bible nga nagpakita na kabalong kinsa. Si Judas at si Peter. No? They both stumbled at some point. No? Si Judas, they betrayed. Si Peter, he denied. They both stumbled at this moment. Pero ang choices nila lain. No? Judas, I would say, chose to end his life. But Peter chose to repent. And every failure, we have these two options. Taga-simpian mo, taga-kaluyaw mo, ikaw ang mamilihan. Will you repent, turn back to God, or continue? No? Because during failure, during sudden breaks, there is silence. No? Kapag tayo magbiyahin gabihin,
No, naman tayo mga gadrive. Agi ka dyan balumbal, sugay mo dagan, sabang makina. Pag minor mo, pag brake mo, jack mo madunggan ng tama yan, kung kayo di ko kaagi dyan gabi, kaya taga minor na ako, murag na ay mo sakay sa likod. No? Because during sudden brake, there is silence. And when there is silence, there is clarity. Na yung mga butang na kailangan ipabrake kaligad para madunggan mo siya. Kaya kung gadagan pa na yung gisakyan karon, sabang kayo, di ka katulog sa yaran. Sudden breaks, stumbles, stops, pause are necessary para na ay clarity sa ato. No? Ako i-share ni siya, na Ms. G. Lord. No? Siya ang pinakamakarinig. No? Sa akong college life, engineering, I thought of myself as Brian Kaayo. No? Always ko ka-appeal sa top 10. And then, I became full sa akong self. Nga kung na ko'y makita, mag-listen ng algebra para sa akong bugong siya. No? Na yung makarelate na. Ano man, algebra is pinaka-basic sa engineering. Muna ang bali, elementary na level. No? And then, mag-vlog ko sa cafeteria, makita ang mga classmate ni Honey na saring algebra. Listen kayo. Ako rin na ang ko. No? I became full sa akong self. And then, one point sa akong life, ni-fail po ko. No? And then that one subject na ni-fail sa ako, minor lang, na-extend sa ako of 1 year. No? And then during that silence, I heard clarity. No? Kaya kung wala ko nabagsak ato I'm sure wala ko dirigil. And then I think po, wala ko sa Philippines. Nga naman, because when I look back, I became an engineer, kaya nasi Kuya George sa Saudi. And then yung trabahoan is an engineering company. That was the plan. Pero tungkol kayo nag-fail ko, na-extend ko 1 year, wala iswak. Then I thought of it as failure. Pero dili dahil. There, I see clarity. Na dili na ko ang plano niya para sa ako. Because kung na ko nabagsak, wala ko dili ka rin. And I'm sure of it. Muna nga, kailangan ang setbacks, kailangan ang slow down, pause, sudden breaks, stumbles sa imong life to show you you're taking the wrong way. So karon, let's check. Sakto ba ang biyagi? And the third ana sa first point is to redirect your path. Proverbs 3:6. No? So integrate mga dumduman natin sa saway. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. No? Kung wala stumble, dili na ito makita na sayop na itong kaibigan. Nga naman, because ato ang pagtanaw sa God's will is smooth. Pag smooth, tsada ang dagan, di alaw ni God. Dili din na permit. No? Dili na siya permiana. We need to pause para makita kung sakto pa ba itong kaibigan. And then, kung dili na ito ng tanawon, wala na, God will let you stumble. No? So karon basig dagan sa ato nag-stumble na natumba na hallelujah. And then may siya naka-amazing sa bitaw murag spiritual na connections. Because even dili pa na mastorya si Bukbok, even na yun si Evan, even silang kanon, di pa na sila mastorya, ma-feel na nako na they are not spiritually okay. No? So muna siya na kailangan check na to. No? Are we still taking the right path? May gusto ni God sa ato. No? Second point. No? Una, God lets you God lets you stumble. No? God bless, God hears prayers, God answers prayers, God heals, but also God lets you stumble. Second, God lets you carry burdens. No? Matthew 11:28, ibutang diya, come to me, all you who are weary and burdened, and carry heavy burden, and I will give you rest. Kasi nakatry mag-gym. Makamait. No? Kung mag-gym ka, si Pastor Bobby, nag-gym siya. No? Nag-gym ko, binadila halata. Nag-gym ko 6 months ata, straight. No? Nag-gym ko. Nag-instructor na yung mag-discuss. Nandito, explain sa ako. Paabot na ako, kuha na ko 20 or 30.
Para kaliliig ng week mo. Kung sa ina diya. Yung dangan ko sa kuhan, ipondang ko sa instructor, ano siya na. First time mo, yes coach, pagkuha sa 5. Ito sa ka-5. Ano na, kung gaan na naman kayo ni? Gaan na kayo. Ano siya nga? Gaan na lagi, kuhag may 5, paabot ng 20. Bukata na kayo No? Kaya nga naman, ang burdens nga itong ginadala-dala, muna ang ka-work ng muscle, yan ang ka-work ng muscle. No? Muna ang muscle, during ma-stress na siya or na ay pressure nila, may expand na siya na yan. And then, kana yung tissue, mabuak, kaya parang nga mo extend siya or mo expand siya. And then, kung mag-asa rin mong ka-same nga problem, kato siya nga tissue, tungkol kaya naanag siya anak na pressure, dili siya mo expand. So, kailangan mag-add kang weight. And then, iyan ang punang bukon. And then, that works problems sa atong life. Inanak mo train si God. Batayan ninyo, ang problema nga inyong kakasulban o kakatawad, kaya kana mo God ako. Because God is strengthening you. And then muna ang first kasap point. No? God lets you carry heavy burdens. First, to strengthen you. No? Kung wala kayo gadalon, bigyan ka makusgan. And then kailangan we'll see to it as part sa life, nag-i-allow ni God sa ato para makusgan ta. No? Sa our workplace, gano'n hapon, no, kung sorry sa worship team, late kay ko kaabot yun. No? Nga naman, kaya ang among manager, ang iyang anak, nang-out sila sa SM atong Friday, nagsakit, ang tiyan nila tanan, kailangan siyang uli. Dakan kay supervisors dara, pero diretso siya na ingon, Chan, you take in charge this afternoon sa bagong project. And then project, bitaw, dili na siya nga thousands lang. Kaya makita mo sa pricing nga na. Millions yun siya. And then danto yun, abas talaga kani kung masipyat ni pabayaran is ako, pero matiguang yun kung binayaran, di ba? No. But ako nakita dara. Because maybe, kay pag-abot na ako, kinapahandol ko sa mong manager o gamay, iyan ay padakan ng responsibility karon. And then nakita siguro niya nga, oy, capable na ni mo handle. And then that's also with God. No? The more day dako ang problem ng maabot, the more day dako ang cross niya gusto sa ato. Because every problems, kung dili ta mamatay, it will strengthen us. And then that is necessary. No? So kailangan, sa atong Christian life, whenever there is problem, dili na ako na siya ganda mas problem, but an opportunity to grow. And kung inanay mong mindset, lisod ka palungon. Nga naman, dili man problem yung kakita. Opportunity man yung kakita. No? Muna nga, nature sa laki, sa uban, iligong man. Nature dito, we solve problems. And every problems nga na ma-solve, there is satisfaction ako ako. Muna nga, pag na problem, excited ko, kung saan si God would solve. And then I will be satisfied. Kaya dito na ako. Inatugon dito siya na ako. No? Ang problem is the price for progress. And then ang problems bring pain. No? But pain will strengthen us. No? Ang problema lang sa Pinoy, gusto tag sayon. No, bitaw nang uban gusto na lang mag-contractor para easy life. No? Kita mo good, we hate discomfort. Gusto na to kay komportable ta, sayon, okay. Gusto ta sayon, okay, tagan, gusto ta smooth. Tanawa rin yun yung decision making. We always choose what is easy. Trabaho, gusto sa'yo. Ministry, dire ako. Kay sa'yo ra. Gaan ra. Muna nga, whenever there's a calling kang God, pinahagi kang Pastor Josh, I see to it as an opportunity to grow. Uy, lahi sa ni. Nak, wala'y mag-drums. Hindi ko ka mag-drums na. Wala, ganda sa ako ever
Wala may into musical inclined nga family. Wala sa akong agatukar. But I take every challenge as an opportunity lagi. Because when there is pain, when there is discomfort, na growth there. No? And then if we see nga tanang problema or kabukaton nga ito ginadala is an opportunity for us to go stronger or to grow stronger, then lahi atong pananaw sa problema. No? So good karon, when there is a problem, padako o pagaman, see to it as an opportunity to grow. And then dili ka mangutana or mag-hate ka God, Lord, ano yung di-allow ni? No? Second is to make you careful. Ano kailangan na kay bit-biton? Kaya para maghinay-hinay ka. No? Bantay mo sa una, di na naniisip ka ron, kaya tanang gripo na naman sa balay. Pero maagi ko, anak, yapon nga malakog ug layok des tanan. And then every drop counts. Siguro ang mga sakuban sa una, basta ulay agas kay diri o kuhan siguro. Mga merkado, anak. No? Magdalag tubig. And then kailangan ka maghinay-hinay. Kaya imong tubig, kung magdalit-dalit ka, mga usip ka yapon, sayang siya. And then muna siya kung kitanaw sa burdens. Gapamugatan ka ni God para na maghinay ka sa imong actions. Maghinay ka sa imong decision making. Di ka magpadalos-dalos. Dili ka magdinso-dinso. Dili ka magdalit-dalit. Muna nga kailangan na kay gadalot para na maghinay-hinay ka. No? So it is there for you, for us to be careful. No? Ephesians 5:15, but very careful then, or be careful how you live, not as unwise, but as wise. Now God is telling us, oops, does it result sa tsada, or is it a wise direct decision imong buhaton? Muna nga kailangan yun yung bukad para maghinay-hinay ka. Mag-careful ka. Oops, basin mabuha. Basin ma-damage ni. No? Then, gapon, grabe kayo. Kato siya na ka-stress sa hapday na ako marag malili sa kabulan. Nakapoy kayo siya yun. Deserve kayo siya sa tanan. And then, kailangan every step I take responsibility ba yan tanan. Pag masayop mga akong ingon. For example, sir, saan nini. Pause ang gamay. Padahin ang tali. Okay, dili. Because we are dealing with glue na millions ang kantidad. Muna nga, di siya na akong pinibayaan. Kaya ang glue, magahin ko yan. Kung sayop ang computations, sayop ang time, anak ko Lord, ay sa ipaulan, basa, hindi ka ron, impas yung tanan. No? And then, ka na ang glue, i-order na mo siya, one, ayan ni Abot, inaanak sa tayo sa process. And then, si Ayala o si SM, na order ang product, ana ang manager sa akin. There is no room for mistakes, awas kaligi. But because anak na burden, ganyan ko. Compute, double check ang situation. Be okay. So far, okay. Itanaw na ako, ma-okay na. Pag-abot sa isang supervisor na akong i-turnumiran, ulit na ako. No? Kailangan ang kabugaton para mag-careful ka. No? And then, kailangan ang kabugaton to teach you to ask for help. And then, it's okay to ask for help. Ako, listen niya sa ako. Wala kayo kunahanan mo nun. Nga, sige, mga tapang. Well, thanks be to God na ang mentor as Pastor Josh. Pagbukat na gil kayo, paggawa sila sa pribati, para siya ang muhirap sa ako. Siya ang mutabang o pit-pit. No? Kailangan bukat yung gadalon para ma-realize mo kailangan kay tabang. At then, diyan mo sulod, nga nung kailangan na aka sa right circle. Nga nung na aka dapat sa mga saktong atako. Because ginatuyo ni God sometimes na bukat yung kayo ang imong gadalon para kawalan kay choice kundi mga tabang. Kaya many times pag ako'y problema, pinatana kayo na ako alam. Mag-event si Coach Harry, din ako siya siran, ginana ka bukat ako gadalon. And then, many siguro kayo gatanaw na ako, you're very strong, anak, or kaya na, mura ka gulay gadalon, anak, but in my back, grabe na kabukat. And then, kung dili na yun ako kaya,
pagawa sa debate. Taas gusto na. Inana. Then, muna ka ma-realize, anong kailangan ka mentor? Anong kailangan ka o partner sa ministry? Dili yun siya pilit, ikaw lang. You cannot take over na ikaw lang. No? Muna ka, karon i-check yun na to. No? I-check na to if we have the right people. Or are we the right people? Ikaw ba itong willing po ulit to be helped? Pag na nagibilit na yun kayo. Sa aking magandiri, when we see someone struggling in our Christian life, instead nga lend taog help, mag-give taog hand, maluyan ang isa mo. No? Muna na, kung na kayo mga members, kadugay na kayo nangawala or dugay na kayo na palong, when they came back sa ako, muna ako pinaingan ka Lord Chani, na ayaw ipa-feel na kabalog ka na sila sa iyong nabuhan. Hindi yun na mo balik. Muna nga, bisag kabalog ko sa ilang ipabuhan, pagtagbo na mo balik, paas if ikaw ako kabalog. Naito mo nila, dugay mo kabalog. Nga naman, kaya gusto na ako, narinig ko madugang o kabugaton siya na sa iyong nagani, i-point out to yun mo sa kanaganan. Let's lend help sa katong mga kiay na kay katong bauna sa pagpangalagan. No? The very reason, I will be honest kaya si Danny. Tani ni Pastor Mike, Pastor, kikidawat ninyo. The first reason yun because I look at the heart ni Danny. Nanagin ko na, lumoy kayo, wala din tamang stidali, ganyan. Nanagin yung heart sa worship. Muna nga, bisan o dili na nakadako akong impact, ma-feel lang na I help, I will do that. No? Because ang burden si ginahatag ni God sometimes is not just for us like it. So, it is there for us to ask for help. So, kung bukaan na yun kaayo, na tayo mga leaders, co-leaders, mentors, let's ask for help. And the good thing kung mga ikagtabang, mas ma-direct ka. Mas ma-enlighten ka kung saan buhaton. No? Galatians 6:2, klaro na understand. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Jesus wants us to help one another carry each other's burdens. Dili may mo burden sa uban. No. As Christians, our main goal is to spread the good news. So careful ta sa ato ang actions, sa ato ang decisions, sa atong words, na walay matagak tungod sa atong pa. Because we are not fulfilling the law of Christ. No. Mabitaw na whenever na ay members nga ihatag sa ako, sige ako na siya. Ako mag-deal sa iya because I want to let help. Kaya tapangunan man siya. Kaya ako po usahay, tapangunan po ko. Amen. Nang move na tayo mo, laki ng tinanawa. Without third, ang third is God lets you experience heartbreak. No? When we say heartbreak, matik sa tuwa kay love life, bulag. Pero the greatest heartbreaks, hindi na siya mao para sa ako. Greatest heartbreaks para sa ako, okay, self-disappointments, regrets, missed opportunities. Muna ang mga regrets or mga kapaguba sa mga kasing-kasing. No? Dili lang about lang sa love life. No? Sahay regrets, sahay disappointments sa kung kaugalingon. And then ang pinakalisod na ba? Pinakalisod bitaw na kanang kalabanon kaya kaugalingon. Dili ko man. No? The moment kaya imo na ginakuha ni mong self-pity na it will really stop you to become someone else nga gusto ni God mahimo ka. No? Muna nga, if there is someone na kailangan ng forgiveness, forgive yourself. No? Because isa na siya sa pinakadako ng disappointments. No?
Ako lagi ka, feeling pride kayo. Imagine patawag din tanan. Ang ipasar, patra, nag-take me, 40 book. Ako na yung gikuan, ang bride, ako, ginauna. Ako, siguan, nakabi siguro 4. Pag-abot sa grado, 5. Bagsak. And that was my greatest heartbreak. No, nga. Kaya nga ko mga buko, di ko eh. Na, and to be honest with you, ang akong self-esteem, ang akong confidence pag mag-suot ko, napiktuhan yun siya. Because para sa ako, may basig sayot na po ni, bisip kini, sipyat na po ko ani, sayot na po ko ani, wrong na sad ni. And that was my greatest heartbreak. But I see it, nga kailangan na ito siya. Kailangan mo heartbroken ka. Dito mabalaka na. Psalms 24:18. The Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. No. Si God close siya sa mga brokenhearted. Muna ang ato ka tayo. No, ikay ko pagpauli na ako ato sa kay kong gym. Pauli ko gusa ko minapuyo ato na si Kuya George. Akong pinaka number 1 nga supporter sa una nga ingon yun nga ning manghod. Pero may top 10, engineering, STP, so proud. Bugyan ako, wala ko na-handlock ato mga nila mama, nilang papa, nabagsak ko sa iya yun. Because siya ang pinakauna nito ko. When I was a kid, ningan siya sa ako ng good niya, you have something nga ang mga successful tao lang na. And then it keeps on repeating sa akong mind. And hindi ko gusto nga ma-disappoint siya. Muna ka nagkagay ko ato o kanang overthinking. Sa ngayon ingon, saan ka na ingon yung pagsak ko. Na heartbroken, ikaw atos na yung pagsak ko. Katana ako sa gym to, lapas pa rin ko, na ako gabantay, sige kong formulate ko, kung saan ako pag-ingon, nga bagsak ko. But you know what, pag-ingon ako, yung bagsak ko, gano'n. Mura na, yung ingon, 2 words. Sige lang. And then grabe na akong overthink. Na 8th floor ba yung building 8th floor, agad sa bus mo. Mampak ko na karon. No? There are inanak na thoughts sa ako. Nag-overthink ko kayo. No? But I needed that. Gano'n. Una, you need heartbreaks. Gano'n. Una, to take out wrong things inside. Kailangan niya gubon para kuwakon ang nakasulod. Kung saan ang nakasulod ang mga tayo? Pride. Wala dito na ako nakita. Nagkaka-appeal ko sa top, sa honors, sa mga highest. Tungod kay nasi God. I always say the pride ko. And then God needs to take that. So kung experience kang heartbreaks, maybe God is taking something nasi. It can be personal. Matik din na siya. It can be a wrong desire. A bad character, feeling. Kailangan gumuon ni God ang iyong heart para magawas mo. No? Ezekiel 26:26 ngayon siya. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. No? Kailangan di ay yapon magubak ka. Kana imong pagkaulitan. Pagkasuyaon, delikado kayo na siya. Suyaon. Pagka-bitter, pagka-insecure. These things will stop you being happy. Kung wala bitaw ka na, mas happy ang life. Promise, proven and tested na. No? Isa na ako ka-supervisor. Una ko siya sa ako. Ano siya na? Nag-open up din siya. Limpay niya siya. Na-regular na siya. Mayroon siya na dyan. Na-increasean ako. Alam ko mo, congrats, libre ka niya And then gahapon, ato ning last week, and then gahapon, nagstorya rin siya. Sildo na mo gahapon. Ano siya nga, Chen, nanin ka diba, sakto ka diba, wala lagi din na sa'yo. Nanin ko nga, nice ka. Hindi ko halo lang. Nanin ko, ano din siya na, ay, pagsabat siya. Kaya ikaw ra akong istoryahan. Nanin ko, nga naman. Kaya feeling na ako, ikaw ra, dili insecure about sa sildo. Kaya kung maingon ko ani sa upan, dautan ko ani. Kaya ginkrisan ko. And then katong ng words, balik-balik siya sa ako.
Kay dili ka insecure sa sweldo. Wa kay pakikit sa og sweldo na. You do your job. Ano yung ingat sa ako agapon? Lincoln, di ba? Then I was flattered at the time. Because when you are not insecure, more happy ka. No? So stop looking at somebody else's life. May insecure ka, anak. No? Muna siya, no, na dili kay ko into social media. Kita ninyo, dili kay ko ka-post. Because social media is full of lies. Yan naman. Walay ka-post niya, batik silang nawong. Walay ka-post nila kung failure. Ang ila nila, katong guwapa, success, victories, nara na dyan. Pero dili diya makita, giyon sa nila ito pag-achieve. And then ikaw magkakatulog, Rahul, din, kanusakan ko alin. Hindi mo nakita ang struggles nila. Muna nga, di ko gatanaw. Ginalimit na akong self. Yan naman, may insecure ka nila. Diyan ikaw question. Dami ka pang upyaran ni sa ako. Anong siya ang nakareceive ali. No? Muna siya. No? To take out wrong things inside sa iyong heart. Kailangan na i-break. So na to release the pressure inside. Kung bantay mo ko, hindi mo na siya nanaon ng ayaw, it will find scapegoat para na magawas ang pressure. Inana si heart. No? Usahay kay puno kayo pressures ang atong heart. Wala pa ko'y balay. Wala pa ko'y gani. Wala pa kong kapalit ani. Magkuhan ang ani. Gusto ko ani. Then you are pressuring yourself, you know. God needs to break your heart para magawas itong mga pressure. Para makasingaw. No? Then, mana siya, no? Nagkakita parents din, no? I'm not saying parent ako or good parent ko, but as a child, si mama, hindi na, si mama sa gawas. As a child, good, no? Dako kayo ang effect if ang parent dili yung pressure sa anak. When I was in grade 1, niman ko first, and then I thought mutong gusto ni mama. Dami pa grade 2 na ako, first grading sa ikandrawan ko. Ang akong card, gitaguan ako. Ako rin nagpirma, grade 2 na ha? Because I was so pressured. Pressured sa ako ang memories man. Kay core memories na ako siya. Pressured kay ko mo first and then second round first grading. Taguan akong card, pirmahan ako rin, papirmahan na sa parent. Pirmahan ako. Nag-meeting man. Kita din si mama dito sa ranking sa mong puntahan. First, second, third. Na ako siya ko, dadlong na kayo. Excuse me. Second ako. Ano din siya? Ay, congrats, second ka. Kaya ako rin. Okay rin din mo second. And then because Ana, di ko kaka-pressure. And then I take studies kanang lightly. Bitaw, ka-enjoy ko mag-learn. Because I'm not aiming for high scores na para malimpay si mama. Nga naman, kaya wala siya ng pressure sa ako. Wala siya kabuluhan na. Nga na ako sa iyang ko, datlong ito, sikat ako, si mama. Smile siya, happy siya. Congrats, sikat ka. Dito wala to. Lahi akong pagtanaw sa studies. No? Because sa kinder ko, grade 1 tayo sa kinder ko, first ko, pag-graduate na ako kinder, first ko, memorize ko, back-to-back kilo paper sa una. Then I was really expecting ang unang gusto ni mama. Dapat perfect, dapat ako, dapat gana. Heartbreak ko, second round. And then the direct, na-release ang pressures. No, muna I'm saying yun sa mga parents, no, mas mag-excel para sa ako niya. I'm not saying this is the right thing. Pero dito ko, based on experience, mas ka-excel kung mas masabtan sa bata, nga nung muskwila siya, sa kaysa, di mo siya tignan na dapat tayo ko yung grades. Because sa una yun, wala na ko nag-aim. Yan ang gusto. Dapat muskwila kang tarong, focus ka sa math, sa science, kaya mag-engineering ka, mag-engineer man ka. Din mo na siya gasunod sa ako. So, mabang subject din ako gasunod lang. Joke lang. Mabitol din nun, sa mag-escal lang ka rin yung kasunod ng mabang subject. Si mama, matrag science daw. No, pero din kita siya nga. Naka-honor yung ko. Di na ako katapuan. Naka-honor yung ko. I enjoyed more.
Nga naman, wala na may pressure. I have time na magdula akong basketball, mag-play some friends, magtambay, and then the first na ako na-study, senior high na, then I think that was okay. Muna siya sakto. Then I really enjoy learning tungkol kaya wala ko na pressure. No? Ano ako na siya i-share because ako yung agaw, may pakain, taga, every time mauli siya, ng gamay ang score, mas ko yan mama. Yung mindset, ang magpahappy sa iyang mama, dili ang learnings, ang score. Ang tendensiya na mag-cheat siya. Tendensiya na magminarok na yung score. Ano man, wala niya nakita ng good nga ang gusto sa mama ang learnings, ang score naman ganun. No. Muna, naman si Hart, kung ako'y manghod, so si Hart, ako manghod. Hilak sa tanguna, istraya mo sa siya natin. Kinisod kayo, di mo ka lang. Min-extend siya man, nadilit daw niya strength. Ano mo rin lang, at least na-discover din mo, nadilit ka maskara. Kaya kung mo siya inan, sa'yo na kayo na, dapat kaya na mo, pugsa na, di mo kagalingan, dilit niya ma-enjoy ang learning. Muna action kinahingan, pero enjoy learning. Kaya pagtrabaho niyo mo, di na-enjoy. So, third is to modify and fix what needs to be changed. Kailangan niya gubon sa para mapurman yung tao. No? Same sa clay. Diba? Ang ganyan, pag masipyan na lang, hindi na pwede nga i-repair lang. Kailangan na i-crush balik para purmahan ito. And that is necessary. And para sa ako, tungkol sa countless heartbreaks na ialaw ni God sa akong life, I became who I am today. And then that's necessary. Dili ko pwede escape na ako. God allowed those things. No? Philippians 1:6. He who began a good work in you will carry it on to the completion until the day of Christ Jesus. No? Tanan i-allow ni God sa imong life is part of molding you. Part of preparing you. Part of shaping you who you should become in the future. No? So, tanan ni mo kalisod ka, pasalamatan ni mo kay naanak sa imong gihatag. Tanan kabukaton, tanan problema, tanan kasakit nga gialaw, heartbreaks, stumbles, failures nga gialaw ni God sa imong life. Be thankful. Nga naman, because if God is still letting you have these things, pasabot, go-work pa siya sa iyo. Hadlok mo wala na. Amen? No? So the moment na pag-alit challenges, go-work pa siya. Meaning, wag pa natamay. No? So muna siya, na kailangan for us to endure Christian life, dapat ang tanaw na to sa rain, ang tanaw na to sa kabugaton, sa kasakit, sa kaluyahon, sa failures, is not bad thing. No. Because akong balikon, if God bless you, if God heals you, hears your prayers, help you, God also lets you stumble. God also lets you carry heavy burdens. And then also, God lets you experience heartbreak. Why? Because it's necessary. Then the moment masabtan nato na siya, every time, isang kung saan nato mo, if we see to it as gikan kang God, it will be different. And then wala siya akong maingon nga, this ideology, this principle as a Christian, nag-help sa ako, na kung tanawon, murang walay ginala. But there is, taghan. But tungod kay master na kay siya nako danon, mura lang siya nako wala ginala. And that is growth na kailangan natin as Christians. No? Amen? No? Ako gagawin tayo sa pag-gawa sa ilang ulo. And I will end with this. No? Sa karoon, I know, dili lang ako. I have experienced many things. Tagan ko mga kahadlok, anxiety sa future na ako, asa ko dalukod, sa uma. I have so many disappointments, kakulangan sa financial, material,
Daghan ko mga problems po about health, family issues, career issues, daghan ko gipangagian. Maybe, ikaw po karon, no? Maybe natin sa ato is really okay ang relationship sa family. Sa mama, sa papa, sa anak, sa igsuon. Maybe some of us here struggling finances na to. No? Kulang. Dahil utang, daghan ng bayron, daghan ng kakulangan sa kinabuhi. Siguro, uban sa ato diri na po yung mga missed opportunities. No? Regrets, mga disappointments sa kaugalingon. No? Nganong hinanin ko, nganong diri ako, nganong hinanin ako. Then you know what? God is telling us today, these things are necessary. Because I'm teaching you to dance in the rain. Dili lang ko maghatag og payo. Dili lang ko maghatag og great coat to protect you sa problema. You need to learn how to deal with it. Dili i-deny, dili i-kayan, i-handle. Romans 8:28 it says, we know that in all things God works for good to those who love Him, who have been called according to His purpose. And I believe tanan sa atong life na nahitabo is part of His plans. Siya ang nag-allow ato. And because it's necessary. Dili to pili skip. To pili dili agian. Because life is full of experiences in every stage is necessary. So, ang gamit ito, mga nagiging because I believe that this message is God telling us, lifting His hands to help. I want katong mga gusto utapang ni God, gusto purito ni God, kinatumba, gusto i-redirect ni God, gusto i-fix ni God, gusto i-hold ni God. Can we raise your hand? Make this prayer your prayer. Father God in heaven, kita ay mo, Father, mga kabotsi ng katawan, Father God. We acknowledge you na ikaw ang makatabang sa mga Father God. Lord, in some points of our life, we stumble, we fail, we struggle, Lord God. In some of our lives, we are heartbroken, Lord God. We have burdens, challenges, but we pray and we believe, Father God, ikaw ang magkatabang, maghahatag, kusog, kabasko, wisdom, knowledge, Father God, how to deal with these things, Lord. Ikaw maghahatag o mga choices. Ikaw mag-help sa mga decisions, Father. Lord, yung una may Father God, itong mga nahay kakulay ka. Lord, ako, Father, sa mga spiritual na kinahuli, Father. Sa mga kapalungan, Father God. Sa mga katumbangon na Lord. Ikaw mag-hatag o kalayo balik sa mga kasing-kasing, Father. Lord, we pray that we will see problems, struggles, failures as not something na bad, but something na mo-allow sa iyo na mahimo kung kinsa mo gusto mahimo in the future, Father. Lord, nakita rin mo mga nagpataas sa mga kamot. Ikaw mag-lend of help, ikaw mag-put, ikaw mag-offer, mag-strengthen, Father God. Kinilig naman ni kaya wala ka, Lord. Lord, ang i-claim daan ng victories, Lord God, ang success sa pag-dwell sa whatever problems, challenge ang i-face ko. Lord, wala ko wala ka. Ang i-claim daan, pasalamatan ang kalabutan. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? So, karon, manaman ta sa ato ang first part sa part receive sa mensahe ni God. Panahon na po sa paghatag sa itong mga tithes and offering.